Erwin Ogawa. Hello, congrats sa new movie and welcome back sa press ko ng Viva Max. So, konting background ng role niyo dito sa Palitan 2 and anong kaibahan niya sa Palitan 1, sa original na Palitan? Angela, ladies first. Ayan, hello. Hello po, magandang hapon and maraming salamat sa time and effort niyo na nakapunta kayo dito. Ayun, Palitan 2, it's the same story as Palitan 1. So, kwento siya ng dalawang magkaibigan at dalawang magkasintahan. So, magkaibigan kami dito ni Marga at kasintahan ko dito si VR, then sila naman po yung magkasintahan. And then, meron kaming secret relationship ni Margaret po. Ayun. May magka-GL siya, no? Opo, same as part 1. Ang difference lang na ginawa ni Direk Ro and the writer here was binigyan po siya ng plot twist. So, medyo may pagka-BL. Yes, BL. GL and BL combined. GL and BL. Combined. Yes, ayan. Thank you. Exciting, okay. Margaret? Ayun po, yung katulad din po ng sinabi ni Ate Angela. Yun po, may secret relationship nga po kami. And for me po, sobrang bago po sa akin lahat to. Pero, ayun po, katulad lang din naman po ng story ng Palitan 1. Ayun po. Victor? Gaganapan ko po dito si King, yung kasintahan niya po ni Angela. Kami taga-probinsya. Tapos, halos same lang din talaga yung story niya sa 1. More of a remake siya than part 2. Thank you. And last, Juan Paulo. Ako po, kasintahan po ako ni Angel po, ni Margaret. Margaret Diaz po. So, ayun po, totally, hindi ko po napanood talaga yung part 1, pero nung nabasa ko yung script, sabi ko, sige, tanggapin ko po kasi maganda po talaga yung kwento na to. Thank you guys. Best of luck sa movie. Thank you. Siyempre from the mind of Brillante Mendoza, di ba? So, very intriguing. Thank you so much. Ngayon naman, let's move on to Radar PH. Kiko Escuadro. Hello po. Congratulations. First question kay Margaret. How do you feel sunod-sunod yung project mo with BMX? Good afternoon po, Sir Kiko. Sobrang flattered pa din po ako at the same time overwhelmed kasi kakapasok ko nga lang po sa VFX and yet binibigyan po ako ng Viva ng malaking trust at maraming opportunity na kaya kong gampanan yung mga roles na binibigay na projects po nila sa akin. Yun po, flattered po talaga, thankful. First time mo bang makipag-ising-sing sa'yo? Opo! Opo, first time ko po with Ate Angela Moreno. Hindi ba naging mahirap kasi syempre first time tapos naka-roll yung camera yung nangyari yung kissing scene? Honestly, nung nag-script reading po kami, akala ko magiging mahirap siya. Pero eventually, nung nagkaroon naman kami ng personal conversation ni Angela, mas naging light yung atmosphere na hindi siya naging mahirap during shooting po nung GL. Okay. Last na lang kay Angela. Pang ilang project mo na sa BMX? Honestly, hindi ko po alam. Hindi po ako 38. Hindi naman. Hindi ko alam. Pero kung gusto niyo po talaga malaman, nasa IMDb or sa BMX. So marami na? Marami na po. Okay. Yes. Ano na lang may papayo mo kay Margaret? Kasi syempre, isa siya sa mga bago ngayon sa BMX. Siguro the only advice na mabibigay ko sa kanya, galingan mo palagi. At kung anong goal mo in this industry, i-push mo lang. Yes, nandito ako para sa'yo, nakasuporta. Thank you. Very good advice, of course, from our best actress there, Angela Moreno. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, let's hear from Miss Ana Cerezo from ABS-CBN. Hello. Congratulations. Question muna, sino yung tumalon dun sa falls?
Oo. Hello po. Opo. Asuran po. Oo. So, kamusta yung scene na yun? Total. Okay naman po. Sobrang gan po ni Direk. Ayun lang, malamig talaga sa balls. So, Hindi ka naman nahirapan. hindi naman po. Hindi ka rin ako natakot tumalon. Ay, hindi naman po ako natakot. Ayun naman po yun. Sobrang... Okay naman po kausap kasi si Direk, kaya... Ginayad ka naman. Gin ako. And Marami naman din po doon. May lifeguard naman din po, kaya safe po yun sa production. Wala pong tao talaga. Okay. And then kay Margaret. Hi. Since Hello po. medyo... Hi. Ganda-ganda mo. Well, since medyo bago ka sa BMX, ano yung mga siguro natutunan mo or mga hindi mo lang in-expect na matutunan mo from your experience? Sa tinagal ko po sa BMX, lahat po ng natutunan ko hindi ko ina-expect. Totoo po yun kasi, ayun po, may stigma nga po tayo dito sa Philippines na kapag naghuhubad po is parang, ay malandi, ay ano ba yan, parang masyadong nag-give na, parang pinapakita na. And hindi po yun yung nagde-define ng Correct. ng personality mo. And ayun po yung siguro malaking bagay na natutunan ko. And ngayon, ayun po yung naging biggest fear ko before. Tapos ngayon, na-conquer ko po siya all sa buong journey ko po as BMX artist. Kasi working with professional artists, akala ko po, malandi din sila, honestly. Pero wala po talaga akong na-meet na ganon. Lahat po sila sobrang gaang ka-work. And ayun po, ginagabayan po talaga nila ako sa kahit yung kunyari kinakabahan ako, katulad ko kay Ate Angela, during GL po. Yung first scene po namin, talagang sinasabi ko sa kanya na, miss, kinakabahan ako. Talagang hinahawakan niya ako na kaya natin to. Tapos din po kami, sinasabi po namin kay Direk Ro yung mga concerns namin, and yun po ay din yung mas nagpagaan ng mga scenes po na yun. So talaga work is work. Yes po, yes Last po. question na lang. You can answer or kahit si Angela or anyone. Given na work lang ito, syempre appreciative kayo sa fans, pero parang how do you set yung boundaries ninyo sa fans na yung persona nyo on screen is it's different. Parang ano lang siguro din gusto nyo sabihin na ito yung boundary ko as an artist. O sige, siguro everyone can give a short answer. Thank you. Siguro, ano po, kahit for me, hindi, kahit mag-set ako ng boundaries, pero ang nasa isip ko din, I just wanna be myself if ever na haharap ako sa fans. Kasi kapag naging totoo ka sa sarili mo in front of a lot of people, doon nila makikita yung ikaw. Compare mo sa nakikita nila on screen or on film. Kaya I'm very happy and proud whenever na sinasabi ng mga tao na sobrang ibang-iba ikaw sa pelikula. Kasi parang sobrang baliktad. Meron pa nga ako naririnig or nakukuha na sobrang naging 360 daw yung paningin nila sa akin. Kasi kung nakita nila ako sa film na ganito, and then sa personal, sobrang iba, nakakatuwa lang kasi ibig sabihin, nagagampanan ko yung mga characters ko na nagagawa sa pelikula. Kasi that's not me, it's a character. And when you get to know the person, personal talaga, magbabago yung paningin mo. Thank you, Thank you for Angela. that question. Ako siguro, as long as mas totoo ka lang sa sarili mo, ayun lang naman po yung yung nagsiset ng boundary. Saka unang-una pag tinatanong lang naman ako ng ibang fans na ba't parang doon hindi ka mas ano bang tawag?
kumbaga mas ano sila sa akin na hindi ka pala yung makikita lang na naguhubad lang Ah. kung saan yung natural voice okay lang yun. Pero yung personality talaga nag-iiba sobra pagka nakakaharap na kami sa in person. Kung hindi niyo po alam, sobrang hinhin at sobrang tahimik po ni Juan. Diba? Opo, yun lang. Thank you, Juan. Kung paano ko po siniset yung boundaries ko with fans, Miss Anna. Actually, even before naman po ako maging artist sa BMX, kung ano po yung boundaries ko from people na siguro nag-a-admire po sa akin or like mga nagme-message ng below the belt na wala, dinidedma ko lang po for kapag hindi na respectful. Ah. Siguro doon na po talaga ako nag-draw ng line. Opo. Thank Yun you, po. thank you. Ako po, ako po nag-thank you naman ako every time na magko-comment sila about sa film. Pero most of the time hindi ako nag-engage kapag may mga comments na Personal. na medyo malaswa na about the film. Parang hindi ko gusto kapag yung nagpa-fantasize na tapos parang may mga Ah. offers na kung ano-ano. Tsaka siguro extra effort lang din pag actor ka sa ganitong industry kung paano mo isi-set apart yung image mo sa screen tsaka sa in-person. Ako personally siguro ginagawa ko there's not a single photo of me na topless online. Ah. Parang kung yes, I'm a sexy actor pero makikita mo lang ako nakaubad sa pelikula. In person nakikita mo ako nakapolo, naka-jacket na t-shirt. Ang mga post ko lagi kalokohan, nagra-rap, mga banding lang sa mga kaibigan pero Yes. hindi ako nag-thirst trap. Diba, parang hindi ako nag-thirst trap kasi parang nandiyan na yung pelikula ko na yun, panoorin mo na lang yung thirst trap. Yun na yung thirst trap. Hindi ko na siya inaano sa personality ko. Thank you, Victor. Thank you, everyone. Okay, thank you for that great question, Miss Anna. Maraming salamat po. And now, rounding off batch 1 is June Lalin, of course, from Abante. Yeah. Hi. Thank you, Phoebe. Okay. Unahin ko si Juan Pao Localma. Kasi hindi madiretso kanina ni Ana Cerezo yung tanong niya. At tinanong na lang niya yung tumalon sa box. Actually, ang gusto niya itanong sa'yo, sabi niya, kasi nung nakita niya sa trailer, parang bubutubad ka daw. Talaga ba bubutubad ka? Ayun nga po eh. Meron nga po kasi akong scene dito sa Viva na ngayon ko lang ginawa. Ayun po yung dapat niyo po siguro mapanood ng buo. Kasi Ayun kanina nga kasi si Ana, kanina inaano niya yung cellphone niya, ginaganyan, parang sinusum niya. Kaloka. Kasi ayaw niya tanongin sa'yo ng diretso kung butubad ka. Kakaloka siya. Magbabago na lang po siguro yung tanong niyan pagka napanood niyo siguro. Hindi, actually hindi raw isusum ni Ana. Oo. Hindi, online na naman yan. Oo. Anyways, yan. Pero, ito si Margaret just a newcomer, no? Pero believe kami, ang galing mo sumagot for a newcomer. Thank you so much. Tapos ang ganda mo rin, parehas kayo ni Angela, of course, Angela. Pero ang ganda mo rin, kasi kanina, nung nakikita namin itong poster ng palitan, may mga nagko-comment sa, ay, ang ganda nila. Ang ganda ng very glossy. Kala na, baka in-enhance. Pero sa nakita namin na itsura niya talaga in person. Lalo na ikaw, si Margaret, kasi first time ka namin nakita. Talaga you're really beautiful. Thank you po. And nakakahanga nga. Dahil ang galing mo sumagot. Can you tell us more ng tungkol sa'yo? Saan ka nag-aral? Mga ganun bagay. Para mas makilala ka namin. Saan po ba ako magsisimula? Simulan mo yung pinanganak ka sa hospital. Sa hospital ka pa pinanganak o madrona. Interesado kami dyan.
lumaki po ako sa Cavite. And siguro po, dun po sa compliments nyo na magaling po ako sumagot, I would like to give credits po from my mom kasi she is a teacher po. That's why. Apo. Yun po. And lumaki po kasi ako na hindi nagsiset ng standard yung mom ko ng dapat ganito ka, dapat magaling ka, dapat kung sino ka lang, kung anong nararamdaman mo, yun, ganun niya po ako pinalaki. Kaya po, siguro mas nafe-feel ko na it's okay to be vulnerable and show who you really are. Ang daming magaganda from Cavite. Si Marian Rivera from Cavite. Opo, thank you po. Okay, hindi, tinatanong ni Jojo Gabinete kung taga Cavite ako. Hindi po, maganda lang po ako. Okay, pero yan, nakaka-proud tong si Victor Reynosa. Napansin na namin kaagad na nakasuot ka ng t-shirt ng aktor. So, member ka ng Actor PH. Hindi pa po kasi ako umuwi simula GA kagabi, kaya pasensya na ito lang nasuot. Kala namin galing ka baka may event ng aktor. Kagabi po, third GA po yata ng mga members. Oo. Uy, pinapatanong nila. Oo. Uy, sabi mo, tanongin ko. Pero sige, kunyari ako na nagtanong, pinatanong mo talaga to. Si Bench Sanggana, member din no ba ng Actor PH? Ang pagkakaalam ko po para sa BMX, ako po yung unang member. Ako, talbog mo si Bench. Pero malay mo, na rin siya member, hindi na pinaalam sa'yo, nilihim niya. Hindi, kasi Junardo, silang dalawa nag-aagawan sa title ng BMX King. Oo, tsaka, di ba parang may gap sila? Hindi mo nabalitaan? Pero press mo nga si Junardo, Victor. Hindi, pero congratulations, ang bongga. Ikaw ang first BMX actor na member ng Actor PH, di ba? Thank you po. Siguro dahil ikaw yung king talaga, kaya ikaw Hindi, yung... may mga ano po, siguro dahil nga po nung nag-uumpisa ako, marami akong parang mga veteran actors na naka-work. So parang sila po yung nag-vouch sa akin doon. Kasi parang kailangan may mga members na mag-vouch bago ka maging member. Hindi siya pwede kang sumali lang. Tapos parang nakakita lang din po kasi ako ng opportunity kaya gusto ko pong maging active. Actually may kausap pa po akong isang parang league din, parang grupo din ng mga artista pero hindi ko na lang muna papangalanan. And we're talking about yung pagpapabuti ng mga rights from, parang kailangan niya ng representative from BMX para dun sa mga artista na gumagawa ng sexy. Para maprotektahan sila yung mga rights nila, para magkaroon ng health card, magkaroon ng insurance, mga ganyan. So ganun pa yung mga napag-usapan din kahapon. So ayun, sana makaabot tayo dito. Ang ganda, no? Sabi mo, binouch ka ng mga ibang artista to be a member of Actor PH. Yes po. Yes. Ang tanong, ibabouch mo rin daw ba si Bench? Para maging member siya ng Actor PH? Siyempre, pareho kong BMX, di ba? Sabi, nagsusupport kayo. Oh my God. Next question. Eto na lang, si Juan Paulo na lang. Mukhang magaling siya eh. Ibabouch mo ba siya? Opo, kakilala ko na po yan bago pa mag-BMX, tropa ko na po yan. Naku, pagdating kay Juan Paulo bilis-bilis. Nakakaloka. Pero sige, eto, ibahin na natin, no? Baka nakakagat na ni Anandila niya, ni Ben. So, si Angela, ang bongga. Siyempre, si Angela, una ka nakilala bilang pamangkin. Siyempre, na-mental na ako. Ni Lara, yan. Moreno, yan na-mental na ako. Close ko pa naman tita mo. Oh my gosh, nung panahon niya sa Octo Arts. Anyways, yan. Si Lara, she's known as, meron siya palang third eye. Nakakakita siya ng mga multo. Aware ka ba yun? Yes po, actually, may bantay daw siya. Talaga? Yes, meron Ikaw ba walang third eye? Wala po. Walang nagbabantay sa'yo? Wala. Ang alam ko meron siyang nagbabantay na diwata sa tabi niya. Siya? Diwata? Bongga. Wait, pero yung pa naman, pinapatanong kasi nila sa akin, tanong mo nga kung baka may third eye din siya. Ano nakikita niya pag nagsushoot siya ng BMX?
Wala po akong turn Wala. on. Oh. Pero ano nakikita mo pag nag-shoot ng BMX? Wala po. Pag nakapikit, wala akong nakikita. Most of the time kasi nakapikit po ako kapag love scenes. Pumipikit ka na lang. Oy, pero nagulat kami dun sa mukhang may palitan. Oo, ini-expect ng dalawang lalaki na tag-iisa sila sa inyo dun sa eksena, di ba? Yung sa falls, di ba? Yes po. Pero parang na-shock din kami. Ay, kayong dalawa ni Margaret ang talagang mas matindi yung halika. Opo, ayun. Parang nadala na lang kami sa eksena. So, Ay, ano- nadala? Oh. Ah, As characters. So, yes po. ibig sabihin, pag nadala, hindi planado yon, biglaan? Naghalikan lang kayo? Kasi sa falls po, yung eksena namin, hindi namin marinig yung instructions ng director. So, it was improv that time, yung pag-kiss ko kay Margaret. So, okay naman daw, sabi ni Direk. Apo, kaya yun, improv po yun. Yeah. So, nabigla. Lumayo tuloy ako kay Junay. Nabigla ka ba? Oh. Nabigla daw po siya. Sorry. Ayokong mabigla, katulad nyo, kaya lumayo ako kay Junardo. Mahirap na, baka bigla kayo mag-kiss, no? Kaloka. Oo. So, yan. Hindi, pero nagagandaan si Jojo Gabinete dun sa post. Saan daw yun? O, kasi balak namin pumunta after netong press call. O. Yung shoot po namin sa Tanay. Sa Tanay po. Daranak. Daranak. Daranak Falls po. Kumusta? Kasi before, sabi nila, hindi na ganun ka. Kasi in the 80s, 70s, 80s, 90s, ang dalas mag-shoot doon. Ang dami nang tumalon doon, in fairness, di ba? May ang daming mga sikat. O, ayoko nang banggitin yung mga ibang sikat. Oo nga, Lorna Tolentino, sino pa ba? Pag sila Aga, di ba, yung one movie with Rufa, di ba, parang may gano'ng eksena. Ang dami nang tumalon doon ng mga sikat. Yes, Oo. actually, Lalo that sila time po, lalo ang sila daming sumikat tao. ng tumalon doon, ha? Kayo ba nag-i-expect na lalo kayo sisika? Dahil tumalon na kayo sa dalan ng falls? Ikaw. Sana po magdilang ang help po kayo. Pero how's Daranak Falls now? Kasi before parang hindi na masyadong pinagsushootingan eh, di ba? Tapos ngayon, kayo yung bumalik after ilang... Oo, ang daming tao na nagpupunta, di ba? Apo. How's Daranak Falls now? Ang ganda na po ngayon kasi po... Ganda na ulit. Apo. Kasi po, inaalagaan na po yung, yung falls na may mga harang na po yung medyo hindi na po ganun kaganda apakan ng tao. Then, mas nakakapag-swimming na po ng yung mga safe. Mas safe. Ang Mas dami- ligtas, mas yeah. ligtas na po. Ang dami na ulit tao nagpupunta. Opo, sobrang So, dami. paano nung nag-shoot kayo? Lalo na ikaw. Sobrang aga po kasi nung set eh. Then, nung natapos po, naharangan po yung yung public po dun sa so may mga crowd po kami na So, may may crowd po sa control. front po. Okay. Hanggang doon po sa labas. So hindi po talaga sila makakapasok. So, hindi kayo napanood, kaya Hindi nagawa po. niyo yung eksenang yun sa Oo. trailer. Yeah. May black backing po na Naka-black back para hindi kinakita. So, kaya pala hindi nahinap si Margaret at saka si Angela. siguro. Anyways, yan. Uy, thank you yan, manonood kami ng Palitan 2. Yan. Mag-stream kami sa Sobrang BMX. ganda po yun. Oo. Pero don't worry, hindi namin isusuma. Juan Paulo. Yan. Thank you. Thank you. Kahit zoom nyo na rin po. Yan. Thank you, Phoebe Walker. Maraming Wala sa BMX, di ba? Kasi during the 80s, maraming sexy star na sumikat, sunod-sunod yung mga pelikula nila. Tapos, ewan ko kung aware kayo, ngayon, pag makikita nyo, yung iba sa kulay naging homeless, nawala ng, hindi na ako babanggit ng pangalan na, nawala sa sariling pag-iisip, naghirap, nanghihingi na lang ng tulong. So, parang kung makikita nyo ngayon yung mga kalagayan nila, parang reminder yon sa inyo na kung anong nangyari sa kanila. So, ngayon pa lang, anong mga iniisip nyo o balak gawin para, hindi ko sinasabing mangyayari sa inyo para hindi kayo matulad sa kanila years from now. Kasi hindi natin masasabi kung ano yung future, di ba? Siguro maganda po talaga yung mindset, yung hanggat may trabaho, nag-iipon ka,
Kasi parang hindi lang naman po yan sa mga sexy actors na nangyayari. Parang kahit anong industriya naman yan, meron talagang tao nagpi-fail at magiging homeless. Pero in general, ayun, kaya kailangan mo talagang i-seize yung opportunity. Pag nandyan, kuha ka lang ng kuha, tapos hanggat may pumapasok na pera, kailangan magtatabi ka din, kailangan mag-i-invest ka. Para, kasi lahat tayo darating tayo sa point na magkasawaan tayo, hindi na tayo mamamarket, hindi na tayo mapakinabangan. So dapat sa moment na yun, kailangan, kaya mo naman alagaan yung sarili mo, nakapagtabi ka para sa sarili mo. So, tanggap mo yun, Victor, na temporary lang lahat to. Opo. Kaya kailangan niya constantly evolving tayo. So, syempre, kung ito sexy, kailangan nagka-try ka din ng ibang genre. Kasi, syempre, pag 40 ka na, parang weird naman kung di ba, dad bod ka na, nagsisexy ka pa, parang hindi naman nakakama. So, kailangan matututo ka din paano mag-teatro, paano mag-action, ganyan. O kaya, bukod sa pag-artista, ano pa kaya mong gawin? Na involve yung public para may influence, mga ganyan po. Margaret. May nakita ka ba? Yung mga sexy star nun, may nakita ka? Lumilitaw minsan sa social media, di ba? Opo. So anong naramdaman mo? Nagkaroon ka ba ng takot? Actually, neutral lang naman po yung reaction ko sa mga ganun. Kasi katulad nga po na sinabi ni Victor, hindi lang po VFX stars or sexy stars yung nakaka-experience ng downfall. Lahat po tayo may chance or may pwedeng magkaroon ng downfall. It's just, nasa sa atin na yun kung paano natin siya i-handle. At before pa po, kasi ako po, sa akin po, yung point of view ko po sa mga ganung bagay, before pa po ako mapunta sa rock bottom, nire-ready ko na yung sarili ko. And it's not, para sa akin po hindi po masama na mapunta sa rock bottom kasi dun ka po madaming matututunan. And dun ako, kasi na-experience ko po yun eh. And ayun po yung reason kung bakit nandito ako. Kasi kapag nag-downfall ka and there is no one there for you to help you, ang ibig sabihin lang po nun ay wala ding nandun para pigilan ka. So, mas freely ako nakapag-decide ng mga decisions kahit sobrang malaki yung risk. And yun po, hindi po ako natatakot sa downfall kasi it's part of life. Thank you po. Okay. Angela. Para po sa akin, it's an example sila sa generation natin ngayon. Kasi whatever decisions you make, you should be wise. Kasi kailangan mong iisipin dapat kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Especially us, na nasa industry na to at a very young age. Yes, I'm still young. Kasi I'm already 27, so iniisip ko rin po yung future ko. And may kanya-kanyang panahon din po yung mga tao, lahat tayo, and there's no one to blame kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. Pero you should always learn how to get back on your feet. Huwag kang mawali ng pag-asa. And ipagpatuloy mo lang. Yun lang. Don't ever lose hope. Pero ikaw naman, Angela, nag-graduate ka na, diba? Yes po. College. So may, Yes. anong iniisip mong fallback kung sakali? Actually, gusto ko pa pong mag-aral. Uli. Gusto ko pa pong mag-masters. And if ever may fallback ako, and sa 5 years ko po dito sa Viva, nakakapag-ipon-ipon naman po ako. And yeah, I have plans po for this year, next year. Pwede malaman ko ano yung course na tinapos mo? Ang course ko po or program ay business marketing. Ayun. Tama ako yung pagkakaiba nyo kasi si Margaret, kahit active ka sa showbiz, nag-aaral ka pa rin, di ba? Anong year mo na ngayon? Third year po, college. Anong course? Tourism po, Ay. tourism management. Thank you. Juan. Hello po. Siguro lahat naman talaga may downfall. Pero kahit naman sa pelikula, magandang realization na yun kung ano yung nagagampanan mo at gusto mong maging. Kasi
minsan mayaman ako sa film. Mas gusto ko yun, maging ganun na buhay, ginagawin ko po yun. So, ayun lang po yung para sa akin, as long na hindi mo papayagan yung sarili mo rin na mapunta sa sitwasyon na yun. Mas wala kang gawin. Ayun lang po. Okay, thank you. Siguro, sorry, I just want to add lang din po. Siguro lalo na sa ganitong industry, mahalaga na kapag nandun ka sa peak mo, sa prime mo, hindi nilalagay talaga sa ulo. Kasi parang yun yung isa talaga sa dahilan kung bakit ka babagsak ng mabilis. Kapag syempre nandiyan yung fame, mabilis yung pera, mabilis yung attention, parang ikaw yung center ng mundo. Pero kapag inano mo kasi, pag masyado mong in-embrace yung ganong feeling, tapos na-tilt ka lang ng konti, talagang babagsak. So maganda na hindi siya nilalagay po. So, Kasi yung mga binabanggit kong artista na example, naging ganun sila, nagkaroon sila ng mga mental health issues, gumamit ng drugs, so kaya nagkaganon sila. Hindi naman mangyayari sa inyo yun, di ba? Wala namang may masamang bisyo sa inyo, di ba? Wala. Thank you. Alright, very, very well said, actors. Thank you so much for sharing that. Ngayon naman, let's hear from Jeff Fernando from the Daily Tribune. Good afternoon. First question is for Margaret. Ayun. Margaret, nabanggit kanina, ngayon lang na nag-aaral ka, tourism, ganyan. Magandang yun, di ba, fallback kung sakaling konti na ang trabaho sa showbiz. Ang question ko lang is, kailangan pa bang ipaalam sa school na ito yung mga klase ng roles at trabaho na gagawin mo? May kailangan pang pagpapaalam na gano'n? Or may special treatment ka ba sa school? Special treatment wala din naman po. Pero yung sa consent po about sa mga projects, hindi naman po sila nangingialam. Hindi naman, labas na po sila sa ganon. And hindi naman po ako masyadong involved na hindi alam. Hindi naman hindi alam. Parang few people lang yung nakakaalam sa campus. Pero if malaman naman po, I think hindi naman po sila magiging conservative na tatanggalin nila ako sa school or I have to consider their consent pa po. Okay. Wala namang classmates sa school or na nag-nega na comments sa'yo or hindi magandang treatment sa'yo dahil nga, syempre iba yung, sabi nga natin kanina, di ba, pag lumalabas ka sa sexy films, may ibang iniisip sa'yo ang tao dahil natatanga yung role mo sa personal. Wala namang ganun nangyari. Kahit meron, wala po akong pake. Okay. Kasi, hindi ako tumatanggap ng projects or hindi ko to ginagawa para sa kanila. So, they don't count. Oo. Okay, thank you. Thank you po, Sir Jen. Next question is, anyone can answer kayong apat. Can you walk us through, halimbawa may kukuhanan na intimate scene dito kagaya dito sa pelikulang Palitan. Bukod syempre sa mga instructions ni Direk sa inyo, nag-uusap-usap din ba kayo na ito gagawin natin? Or kagaya nga nung nabanggit kanina ni Angela at ni Margaret, kinakabahan sila sa GL na scene. So, can you walk us through na anong ginagawa ng mga actors na gaya nyo, lalo na pag may intimate scenes before buhanan, na sana huwag na mag-take two, ano yung mga pag-uusap na ginagawa nyo? Ay, syempre naman po, thank you po. Importante po yun para maging komportable at maging maayos po yung acting namin. Saka yung restriction po, unang-una, sinasabi na po agad sa amin yan. At kung hindi ko man po mabalitaan, as an actor, respect po sa girls. So, tinatanong po namin talaga ng maigi, ano pa yung hindi nila nasabi doon. Minsan po kasi, may hindi sila nai-intimidate din sila sa director, hindi rin nila masabi. Sa actor na lang nila nasabi. So, may mga ganun din po instances. Okay. Sabi ko, Angela, ikaw. Aside po dun sa restrictions na pinag-uusapan, plus pinag-uusapan po kung anong position, iba-blocking po ni Derek. And then sometimes before going to shoot, kami, intimate workshop para maging comfortable kami sa isa't isa, especially kami po ni Margaret. First time ko po siya nakatrabaho and first GL niya po ito. And then, kilalanin ko siya para yung chemistry namin mag-work. And then, bawas tao po lagi sa set. Nandun lang palagi yung camera and then the AD.
And nakatambay lang po yung wardrobe outside. Kapag tapos na po yung eksena, doon na po siya papasok to cover us. And then, wala pong monitors. Patay po lahat ng mga monitors. And then, sometimes sa direct, inahayaan na lang niya kami. Then, nakikipag-communicate siya with the AD on what's happening on the set. Sobrang konti lang po yung tao, kung sino lang po yung kailangan. And then, ang ginagawa ko, personally, ayan, tinatanong ko palagi si Margaret kung anong okay sa'yo, okay ba ito? And then after then, okay ka ba? Kamusta ka? Ayun, I'm always checking on my co-actor, ka-exana ko. Kay VR naman po, hindi naman po namin first time magkatrabaho. So, alam na po namin kung anong gagawin namin. Which is, I like and love about working with professional actors like VR kasi VR alam mo na kasi hindi na namin kailangan pag-usapan pa kasi alam niyo na po kung anong gagawin, yung mga restrictions and everything. And yun, laging one take lang po. As much as possible, one take lang, no? Actually, one take lang po talaga. Kaya parang as an actor, it's our responsibility kung nagawa po namin yung best namin. Kasi nasa utak ko po, there's no take two, there's no take two. Kaya laging gawin yung best. Hanggang take one lang po talaga. Okay. Ayan lang. Then, sobrang saglit lang po. Ayan, thank you. Okay, thank you. Victor, may ladagdag ka? Sa akin siguro mahalaga din yung moment before, ba't mo ginagawa yung eksena para hindi lang puro love scene, wala lang gusto mo lang makipag-sex. Parang, di ba parang artista tayo, lagyan natin ng kulay yung ginagawa natin, hindi yung puro plain lang na nagubad lang tayo dyan para ma-set apart natin sarili natin doon sa iba. Tapos, sa preparation na yun, dapat tatamay na mahalaga na kakilala mo yung co-actor mo ng medyo matagal na din para, kasi yung iba hindi na open sa workshop o kaya minsan sa one day lang ng pagkikita para mag-chemistry, tapos hindi na open lahat dun . For example, kaya kami ni Angela parang pang 3 or 4 times na namin to na nagkatrabaho. So may mga napansin na okay, ito yung angle ni Angela. Sensitive siya kapag kailangan yung mga shadow, kailangan ganito. Mahilig siya mag-arch ng back, mahilig siya mag-ano. So yung mga ganong detail po na hindi na open, mahalaga nakakilala mo yung co-actor. Okay, thank you. Maraming salamat po. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ang mga katanungan from Marites University, from June Nardo. Eto na nga. Tanong ko lang sa tagal nyo sa BMX, ano yung investment nyo, yung nabili nyo, naipundar nyo, na mahalaga sa'yo? Yung talaga yung cherry sa tina. Victor? Siguro masaya naman po ako na meron na po nabiling bayat lupa tsaka kotse naman po. Second hand lang yung car. Okay lang. Tapos binabayaran pa din. Hindi naman cash yung bayat lupa, pero at least kahit pa paano meron. Tsaka di rin naman siya malaki. Yung tama Yung lang. bahay, lupa. Ano po? Sa Forbes ba? Hindi po yung mga hindi siya pagawa. Alam mo yung parang yung magkakamukhang bahay. Ayala. Oo, yung mumurahin lang. Pero Ah. mahalaga lang meron at least. May titirhan kapag naubusan. Ganun pa. Tapos may second hand na car, pero okay lang din. Tsaka napalitan. Tagal mo na, di ba? Si Margaret, tagal na rin to, di ba? Meron na ba? So far po, siguro yung naging tulong po Tulong. ng dito po, nag-work po ako as VFX artist. Hindi na po ako kailangan suportahan ng mom ko financially at nakakapagbayad na din po ako ng sarili ko pong tuition since Okay. nag-aaral pa po ako. Yun po, thank you po. Good, di ba? Yes. Angela. Nung nag-start po ako dito, nag-aaral ako. So, napagtapos po ako ng BMX. Wow! Thank you so much. Diba? Yes. And at the same time, napag-aaral ko ngayon po yung kapatid ko, yung bunso namin. Kasi 5 po kami magkakapatid, babae kami lahat. So may bunso kami na college. Pinag-aaral ko po siya ngayon. And then, to share with you guys, yung first salary ko dito sa BMX, nakabili ako ng laptop. Oh. Para magamit ko sa college, sa thesis namin. And then, ano pa ba? I'm very happy din na I have a car na. May Wow. car ako. Yung dream car ko po. Hindi ka na nagbabas. Opo, hindi na ako nagbabas. Kasi nagbabas ako nung Oo. nag-aaral ako. Ah. Ayun.
Good, di ba? Ayun po, ayan. Nakakasuporta ka sa sa Family. mga kapatid ko and Ah. family. Jowa. Ako naman po, bago lang po ako eh. Pero, Bago ka lang ba? Di ba? Bago ka lang. opo, sa BMX po. Bago lang po. Then, mas sobrang saya ko po sa kung ano po, yung nagpundar ko ngayon. Dahil naano ko lang yung magulang ko eh. Kumbaga na, kuha ko lang, kumbaga. Dati kasi magkakasama yung tito ko. Kami may gaano. Ngayon, kahit pa paano nakapag-move na din. May sarili ka na higaan. Oo, meron naman na. Kahit pa paano. Oh, di ba? At least, di ba? Then, Sige. Kasi nga, sa movie, palitan, parang alam na namin kung ano, no? Yung palitan, di ba? Kung si Angie at saka si Marga nagpalitan, kay Bawa at saka Victor, hindi ka nagpalitan. Palitan ka, nagtingiman din kayo. ayun po siguro. Yes po. Ayun po yung ano. Sino kayong dalawa ni Victor, nagtingiman din? Gusto niyo po sample? Hindi nga, hindi kasi nga, di ba? Siyempre naman, uso naman ngayon yan, di ba? Baka po hindi kasi ayun yung po yung pinaka-abuhan dun. Quiz? Yung palitan namin. Lahat palitan, kumbaga, babae, lalaki, lalaki. Grabe naman pala itong pelikulang ito. Di ba? Panoorin na lang namin, gano'n. Natanong ko lang kasi nakita lang yata sa trailer yung si Angela at si ano, di ba? Tama ba ako? Yung dalawang lalaki hindi. Di ba? Pag eventually, kaya talaga, ano ba yung kanya-kanyang partner na? Kumbaga sa ano lang. Ah? Sa ano lang po, hindi naman po kami, wala naman po kami. Laking gano'n. Karga lang po ba? Karga, emotion Ba- lang. Babae lang. Yes po. Eh kung sakali meron. Kung Babae sakali lang. po, willing ka daw ba? Willing ba? Ikaw, Victor. Willing ka. Kung willing maipag? Pagpalitan kay ano, kay dalawang Victor. Kahit sino. Ay! Kahit sino, kahit ano. Basta bayad. Basta may bayad, di ba? Oh. Ikaw, Paolo. Po. Ano, pwede ka? Pwede ka ba kay Victor? Kay Victor okay naman po. Okay naman. Basta may bayad, di ba? Yan ang mahalaga. Okay, congratulations and good luck. Thank you. Thank you, Sir June. For your info, we will be playing the trailer again later. Yan. Tignan natin sino ang nagpalitan. Okay, ngayon naman, from Bandera, pakinggan natin si Irvin Santiago. Tito Junardo. Kasi palitan nga, parang ibig din sabihin ito open relationship, di ba? Parang pwede nyo i-share yung partner nyo sa iba. Kayo ba in real life, willing ba kayo sa open No. relationship? CVR. Ayoko po, ayoko. Ayaw mo? Hard pass. Okay. Margaret. Baby girl pa po ako eh. Hindi po. Pero in the future, hindi po. In the future, hindi pa rin. Hindi pa din. Kay Angela. Hindi rin. Hindi ko kaya po. Ayun. Nancy, Hindi rin po. Seloso po. sige ako na lang. Thank you so much. Thank you, Sir Irvin. And now, last but not least, from my movie world, let's hear from Bernard Santos. Hello, good afternoon. My first question is for Angela and Victor. Since pareho na kayong matagal sa VFX, saan pa kayo na-excite sa paggawa ng pelikula sa VFX? Ako po, I'm always excited na magbasa ng script. Kahit anong material yan, doon po ako na-excite kung anong may offer ng script, ng story, or ng director. And of course, yung character. Yun. And sometimes, namimiss ko din po na mag-audition. Kasi nung nag-start po ang VMX, nag-audition pa po kami noon. And it was Zoom pa po. So nakakamiss din kasi yun yung nakakapag-excite sa amin. I mean, ako, ayun, na mag-audition sa isang character and of course, yung script po palagi. Sa VMX po, no? Sa VMX,
Hindi kasi sa VMX naman ano eh, parang hindi naman siya same experience. Magkakaiba kada film. Kahit ilang beses namin nag-work ni Angela, kahit maulit yung director, maulit yung prod, laging ibang experience siya kada shoot. Kaya nakaka-excite kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. For example, first time natin magkaroon ng iyakan na scene, no? O hindi? Or parang lahat yata ng film namin may iyakan na scene. Pero ito yung first time na after mag-cut ng scene, tumakbo ako sa CR, nagkulong ako. Hindi ko kinaya. Na parang nag-breakdown na masyado ako nadala. Tapos may eksena kami doon na masaya naman, masaya dapat. Eksena namin masaya lang, parang tinititingnan ko lang siya tapos dapat masaya ako. Tapos pagkalapit ko sa kanya, parehas namin na-feel, sabi namin, direct, di namin alam ba't kami umiyak. As in, umiyak kami ng sabay dun sa eksena kasi first time namin ma-execute yung ganong klase ng eksena. Tapos sabi namin, ganito pala yung feeling nun, kaya pala ganito sila lagi tuwing ginagawa. Kapag tuwing nakikita natin sila sa video na ito yung eksena nila yun nila. So yung mga ganun po, nakaka-excite siya lagi. And then for Margaret and Juan Paolo, para sa mga, since pareho naman kayong baguhan, ano naman yung nilook forward nyo pa na magawa sa VMX? Yung rom-com po sa akin. Yan, parang pag na-imagine ko, parang siguro may enjoy ko yung execution ng project ko. If ever magkaroon, sana naman po meron. Yun po. Ako bukod sa experience, siguro yung action. Gusto ko talaga ng pure action na role. Yun lang po. Okay. That's it. For my last question, since the title of the film is Palitan, kung meron kayong parang magkakapalitan na characters or traits or body parts within each other sa inyong apat, ano yung mga gusto nyo makuha? Traits or body parts? Okay, very interesting. Okay, so whoever has an answer, kahit traits or qualities of your co-actor na gusto nyo, meron ba kayo naisip? Simulan natin kay Margaret. Pwede po personality na lang. Pwede. Kay Ate Angela po, kasi parang siya yung tipo ng babae na parang kapag tinulak mo sa hagdan, siya pa yung magsasorry sa'yo. Ganun po siya kabait. Sobrang bait niya po kahit pagod na po kami. Tapos ako po talagang daldal pa ako ng daldal. Talagang siya, ganun lang siya ng ganun. Tango lang siya ng tango, ngiti lang ng ngiti. Walang kapaguran ang kabaitan. Yun po. Sige po, kung ako kay Marga, ayan, yung pagka-jolly niya, sobrang energetic, parang hindi nauubusan ng ng energy. Tapos yung din niya, Gen Z, kasi pag may sinasabi po siya na very trend, sabi ko, ano yun? Sabi niya, ang lumang tao mo naman. Minsan may mga hindi po ko nag-gets sa generation nila ngayon. Ilan ba yung gap natin? Hindi naman ganun kalayuan. 8? Okay, 8 years daw po. Kaya yun siguro, ipagpapalit ko. The youth. Oo, agree. Ako para walang selosan. Siguro kay Marga gusto ko siya, masandal tulog. Gusto ko makuha yan kasi parang hirap na hirap ako matulog sa set minsan kahit pagod na ako eh. Kay Angela naman siya yung ewan ko parang sa lahat na nakaka-work ko sa BMX, si Angela yung pinaka nagpapakita ng professionalism. Parang hindi mo siya kayang basusin sa set. Kahit anong hubad gawin niya, hindi mo siya kayang basusin kasi grabe siya mag-set ng boundaries. Pero nakahubad siya sa harap mo. Pero basta may ganung feeling eh. So gusto ko yung aura niya na yun. Tapos kay Juan naman, ewan ko, tahimik yan, so ang kalmado niya lagi. Parang feeling ko ako lagi mainit ulo ko eh. Parang gusto mo ako. So very fitting ang pangalan pala niya. Kalma talaga. Calm talaga siya. Okay, interesting. Ako kay BR siguro yung cool lang, confident sa
Kumbaga, sobrang mas kalmado pa nga siya sa akin. Parang baligtad yung apelido ko tayo kasi. Kasi dito naman kay sobrang, ayun, sobra talaga niyang professional si Angela. Then si Marga, ayun, makulit din yung Jollies talaga. Ayun. Yun lang po. Okay. Thank you guys. Good luck to your movie. Thank you po. All right, thank you so much to the press. They really showed up today.